Melay, sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Bakit, Roger? Natatakot ka ba humarap kay Itay? Eh, medyo. Albularyo ka, di ba? O, ang tapang-tapang mong humarap sa mga aswang. Tapos kay Itay, takot ka? Eh, first time ko kasi gagawin to eh. Malapit na tayo. Teka, O bakit? pwede bang jumingil muna? Doon na lang sa bahay. Halika na. Teka, Bakit ba kasi? Ano bang problema mo? hindi ko alam. Iba yung kaba ko eh. Para bang may mangyayaring hindi maganda. Halika na. Surprise natin to kay Itay. Sige na nga. Kaya mo to, Roger. Tay? Pasok! Magandang araw po, Itay. Itay? Bakit? Sino yan, Melay? At bakit magkahawak kamay kayong dalawa? Ako po si Roger. Roger? Parang namumukaan kita. Ikaw yung albularyo dito sa bayan natin. Teka, anong ibig sabihin nito, Melay? At bakit nakahawak sa kamay mo ang albularyong yan? Tay, magpapaliwanag po kami. Sige, galingan nyo magpaliwanag. At kapag hindi ko nagustuhan ang paliwanag nyo, humanda kayong dalawa. Teka, Castor. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito po ako para mamanhikan. Ano? Mamanhikan agad? Anak ng matandang berde ang mata. Ngayon pa lang kita nakita. Ngayon ka pa lang nagpunta rito sa bahay para formal nakilalanin ako. Ngayon ko lang din nalaman na magkasintahan pala kayo ni Melay. Aba, tapos mamamanhikan agad? At paano nangyari yon, Melay? Tay, isang taon na po kami ni Roger. Isang taon? Ibig sabihin, isang taon nyo na akong pinaglilihiman, ganun ba? Opo, Tay. Tignan mo nga naman. Isang albularyo. Pinopormahan yung anak ko. Hindi ka ba nahihiya? Liliwanagin ko lang po. Hindi ko po siya pinopormahan. Kami na po at ano? Huwag niyo sabihin. Buntis ka na, Melay. Kaya siya namamanhikan. Opo. Ay nako! Anak! Hindi po pwede. Mataas ang pangarap ko sa'yo. Maraming mga binata rito na nagkakagusto sa'yo. Mas gusto ko pang sila ang patulan mo kaysa dyan sa Roger na yan. At isa pa. Gusto ko balang araw maging doktor ka, anak. Yun ang pangarap ko sa'yo, alam mo yan. Tapos ngayon, papatol ko sa isang albularyo na umaasa lang sa donasyon para makakain ng 3 beses sa isang araw. Ganyan ba? Yan ba ang isusukli mo sa amin pagkatapos ka naming pag-arali ng yumao mong nanay? Teka, Castor. Nandito na po yan. Baka naman po pwedeng... Hindi. Ayoko. Makakalis ka na. Pero Itay... Ano? Gusto mo sumama sa kanya? Sige! Sumama ka sa kanya. Totale, nilapastangan nyo na rin naman ang pagkatatay ko. At hindi nyo na ako nirespeto. Gumawa na kayo ng apo ko, Diyos ko naman. Ako lang po ang alis. May iwan po siya rito. Mabuti kung ganon. At ayoko nang babalik ka pa rito. Sa gabing yon napahiya si Roger sa matandang Castor. Wala naman sana siyang ginagawang masama sa matanda na yon. At hindi niya alam kung bakit.
ganon na lang kainit ang dugo sa kanya ng matandang yun. Hindi mo ako mapipigilan, Tatay Castor. Babalik ako dyan sa susunod na mga araw. Nang mga sumunod na linggo, sumabog ang balitang si Melay ay nabuntis ng albularyo. Kalat na kalat yon sa kanila, kaya't naging tampulan sila ng tsismis. Melay! Kuya, bakit? Balita ko, buntis ka raw ah. Yung ba nakabuntis sa'yo? Yung albularyo dyan sa labas ng bayan? Oo, bakit? Wala ka mapapala doon. Nakita mo na may itsura. Parang di natutulog at kumakain. Paano ba naman? Dasal ng Latin. Tapos ayun, walang donasyon. Di na tuloy makakain. Melay, wag mo nang pansinin yun. Yung anak mo kaya mo naman buhayin yun eh. Tumigil ka na nga dyan. Dahil sa kalat na ang balita na yun, biglang merong umuwi na isang bisitang hindi inaasahan. Tiyempo pa naman sa araw na yun, ang pagpuntang muli ni Roger sa bahay ng kasintahan nitong si Melay. Nandito ka na naman! Tay, pagbigyan nyo na po kami. Total, nasa edad naman na kami. Ikaw lang ang may edad. Wala ka na sa kalendaryo. Ang anak ko, pag-graduate pa lang ng college. Pinag-aaral ko yan. Binuntis mo? Anong klase kang tao? Tay, mahal ko naman po siya. Mahal? Mapapakain ba ng pagmamahal na yan yung anak ko? Lahat naman po gagawin ko para hindi sila magutom ng magiging anak ko. Aba, may chismosong kumakatok. Buksan mo nga, Melay. Pagbukas ni Melay ng pintuan, nang laki ang mga mata nito. Hindi siya makapaniwalang merong isang bisitang hindi inaasahan. Kamusta? Tiyo Jow? Jow! Teka, nakalaya ka na pala. Kailan pa? Nung nakaraang buwan lang. Hindi mo na ako umuwi rito. Doon muna ako nanirahan sa bundok. Teka, parang timing naman yata yung pagdating mo. May namamanhikan. Alam ko yun. Kaya nga ako pumunta rito. Para aking masaksihan kung paano hingin ng isang lalaki ang kamay ng paborito kong pamangkin. Roger. Siya si Jow. Kapatid ko siya sa ama. Siyang kapatid ko sa amang nakulong. Bakit po siya nakulong? Pumatay siya ng 2 tao. Akalain mo yon, Jow? Makakalabas ka pa pala. Sige na, Tiyo Jow. May pinag-uusapan kaming importante. Teka, sandali lang. Hindi mo ba ako papapasukin? Hindi ba ako imbitado rito sa pamamanhikan na ito? Sabihin mo lang, pamangkin. At aalis ako ngayon din. Hindi. Dito ka lang, Jow. Hindi ka alis. Kung ganoon, pwede siguro akong makikain. Teka, hindi ba kapag may namamanhikan, merong dalang pakikusuyo ang lalaki, bakit parang wala akong natatanaw na lechon? Ikaw ba? Ikaw ang namamanhikan. Oho, Tiyo Jow. Ako lang naman nag-iisang lalaki rito. Nasaan ang nanay at tatay mo? Wala ho. Ganun ba? Ano namang ibubuhay mo sa mahal kong pamangkin? Isa po akong albularyo po. Albularyo?
Albularyo? Oho. Albularyo raw siya. At ano namang kayang ibuhay at ipapakain ng isang albularyo sa paborito kong pamangkin? Yung bang mga dasal mong Latin? Yun ba? Hindi ho. Sobra na ito eh. Alam nyo, napapansin ko pinagtutulungan nyo na ako magkapatid eh. Alam ko, sa tono ng pananalita nyo, hindi kayo boto sa akin eh. Pero bakit di nyo ako bigyan ng pagkakataon kami para may pakita ko naman sa inyo balang araw aahon din kami sa buhay? Walang albularyong umaahon sa buhay. Iyon ang totoo doon. Huwag mo na akong etching-etchingin. Ako si Jow. Pumatay ako ng 2 taon noon dahil... Dahil ano? Kalimutan mo na yon. O wala yon. Napansin ni Roger na para bang may kakaibang takot sa mata ang mapapangasawa nitong si Melay. Tinatanong naman siya ni Roger kung bakit. Anong dahilan? Wala ito nang wala. Hanggang sa pinabayaan na lang ni Roger yung napapansin nito. At bago matapos ang pamamanhikan sa araw na yon, napapayag din sila. Yun naman pala eh. Meron naman pala itong may pagmamalaking lupa sa kuko. Kaya pala niyang taniman yon ng kamatis ng talong ng palay. All in. Para mapakain ng paborito kong pamangkin. Sobra ka naman, Jow. Meron naman daw. Ano na ngayon? 100 metro po. Ayon! Sobra-sobra naman yon para naman sa lupa sa dulo ng kuko. Huwag mo namang minamaliit ang mamanugangin ko. Sige. Seryoso tayo. Papayag na ako, totally. Halata namang mahal na mahal ka ni Melay. Ganyan din ako noong araw. Pinagdaanan ko yan. Kaya sige. Pumapayag na ako. Ang tanong, kailan? At ano namang hihanda mo? Huwag mo sabihin, manghuhuli ka ng aso ng kapitbahay para maihanda sa kasal niyong dalawa. Sobra ka naman? Utod ka ng kabastusan? Bakit di ka pa umalis? Hindi ka naman imbitado rito. Melay, tama na yan. Opo, alam kong dinadown niyo ko. Pero pagsisikapan ko po na kahit papaano meron kaming maihanda sa araw ng kasal namin. Ang tanong, kailan ba kasi yung kasal na yan? Ha? Kailan ba yan? Tiyo Jow, wag mong itutok yung mukha mo sa kanya. Uy, tinatanong kita. Sa 1 buwan po. 1 buwan? Aba, ang bilis naman. Meron na ba kayong pampakasal? Bago pa po ako mamanhikan. Kahit papano meron na akong konting ipon. Yung naipon ko na yun ang bibili ko ng baboy panghanda sa kasal namin. Oh, matatapos na lang ba sa baboy yun? Siyempre, kailangan nyo magsuot ng mga magarang kasuotan. Bibili rin kayo ng mga rekado sa baboy. Alam ko po yun. Magkano ba pera mo dyan? At ako na maghanap ng baboy para sa inyong dalawa. Hindi na ho. Meron po ako mga kaibigan na handang tumulong sa akin. Magtrabaho po sa kasal ko. Sila magluluto. Sila na rin magse-serve. Wala na po kayong gagawin. Aba, mukhang maganda nga yun. Kuya? Ha? Sige, payagan na natin ang 2 to. Sige. Kinabukasan magang-maga. Nagdarasal pa lang noon si Roger para magpakain ng kanyang mga gamit. Laking gulat niya nang biglang dumating si Melay. Roger! Melay, teka sandali. Hindi pa ako tapos dito. Paglabas ni Roger sa kwarto, nakita niyang nagpupunas ng luha yung babae. Teka mahal, may problema ba?
Bakit di ka magsalita? May problema ba? Dapat kasi hindi na umuwi yung tao na yun eh. Sino? Si Teo Jao. Teka nga, Melay. Kagabi pa lang tinatanong na kita. Parang may galit sa mata mo nang makita mo yung tao na yun. Bakit ba? Ano bang meron? Tapatin mo nga ako. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. O sige, ipagluluto na kita. Si Roger yung klase ng lalaking hindi mapilit. Kapag ayaw sabihin, pinababayaan na lang nito. Pagsapit ng tanghali, isa-isa nang dumarating ang pasyente. Una, yung isang bata na nakakalong sa isang babae. Magandang tanghali po. Roger, may tao. Teka, saglit lang. Magandang tanghali po. Magpapagamot po kayo? Oo, sana. Ito kasing apo ko nilalagnat. Tapos kapag gabi sigaw ng sigaw. Meron daw siyang nakikita habang nakapikit siya. Pakitignan mo naman, Roger, kung maaari sana. Oo, sige ho. Pakibaba na lang po yung bata dyan. Ayoko! Huwag, Lola! Huwag mo akong bibigay sa kanya! Apo, albularyo yan, apo. Hindi! Ayoko, Lola! Takot ako sa kanya, Lola! Huwag mo akong bibigay sa kanya! Roger, ano bang nangyayari sa apo ko? Bakit siya nagkakaganyan? Takot siya sa lahat ng tao maliban sa akin. Ganito po yan, Lola. Sa nakita ko po rito sa bata, mukhang meron siyang nagambala. Apo? Saan ka ba nanggaling kasi? Doon sa likod ng bahay. Yung merong malaking punso doon, Lola. Sinisira ako yung punso doon. Tapos may nagpakita sa akin na isang napakalaking taong maitim na pangit na mapulang mata, may sungay tapos mabalahibo. Ang sabi niya, Lola, kukunin niya raw ako, Lola. Siya yun! Siya yun! Apo, albularyo yan, apo. Hindi siya yun ang tinutukoy mo. Hindi! Siya yun, Lola! Siya yun! Ay, albularyo. Gamutin mo naman ang apo ko kahit nakakalong lang siya sa akin. Sige po. Naniniwala po ko, Lola. Biktima ng sabulag ang apo ninyo. Upo na lang ho dyan. Ayaw niyang bumaba. Sige ho. Pumasok si Roger sa kanyang altar. Meron siyang kinuha doon na isang garapon. Nagpahid siya ng langis sa kanyang palad. At dahil sa nakakalong yung bata sa matandang babae, nang nakapatalikod, kinindatan niyang matanda na itaas ang damit nito. Pagtaas ng damit sa likod, mabilis itong hinaplos ni Roger. Nag-uumiyak naman ang bata ng oras na yon tapos sumisigaw. Hindi akalain ni Roger. Sa pamamagitan ng ginawa niyang ganon, meron siyang makikitang kakaiba. Ganito yun. Sabi sa akin ni Lola, may nakatira daw dito na maliit na tao. Sige nga, magpakita ka nga sa akin. Sige nga. Pag di ka nagpakita, meron akong dalang kasapwego. Susunugin ko yung bahay mo. Ano yun? Shh! Sino ka? Ikaw na ba yung maliit na bata rito? Shh! Tinatawag mo ko. Ha? Nasaan ka? Nandito ako sa likod mo. Halimaw! Nawala ng mala yung bata. Nagising na lang ito, nandun na siya sa loob ng bahay ng lola niya. At yun ang nakita ni Roger. Pilit din niyang inaalam kung anong klaseng nilalang yun. Takang-taka siya dahil
wala siyang nadedetect doon na kung anong klasing pangalan o anong klasing nilalang. Basta't, hindi niya malaman kung anong klasing nilalang yun at kung susuriin maigi sa pakawari ni Roger. Parang tao lang yun. Tao na may kaalaman. Lola! Rico! Bitiwan mo na ako, albularyo! Okay na. Nakakakilala na siya. Nakita ko yung nangyari. Ha? Anong nakita mo? Ikinuwento ni Roger sa matandang babae ang mga nakita niya. Laking pagtataka naman ng matanda. Kung hindi halimaw o laman lupa yung nagpakita sa bata. Sino yun? Ayon naman sa pagpapaliwanag ni Roger. Tao. Isang taong may kaalaman. Malaking tao yun na merong balahibong itim sa katawan at may mapupulang mata. Pagkatapos noon doon palang nakausap ng maayos yung bata dahil kinontra na ni Roger ang ginawa nitong black magic sa kawawang bata. Ayos na. Hindi na siya babalikan noon. Sandali lang, albularyo. Bago kami umalis dito, pakipaliwanag mo naman ang nangyari. Yun na nga lang po, Lola. Habang nag-uusap sila, si Melay napatingin sa bintana. Laking gulat nito dahil merong mga malalaking braso ang nakasampay sa bintana. Nang sinundan niya ng tingin papaitaas ang malalaking braso na yon, nagulat siya dahil ang tiyo Jow niya pala ang naroroon. Oh, bakit? Tiyo Jow, kayo ho pala yan. Ako nga. Hindi pa ba tapos yan? Tapos na ho. May pag-uusapan tayo. Sige po. Sige po, Lola. Okay na po siya. Salamat. Tanggapin mo ito. Salamat ho. Paglabas ng maglola, halos hindi mapatid ang tingin ng bata sa kanyang tiyo Jow. Hanggang sa paglayo nito, nakapako ang tingin ng bata sa tiyo niya. O tiyo, pasok ho kayo. Salamat. Napunta ako rito kasi gusto ko talagang mag-alok ng tulong sa inyong dalawa. Alam kong wala pa kayong makukuhanan ng kasuotan. Meron akong alam, libre lang. Pero pagkatapos noon, isol inyong dalawa. Hindi na. Okay lang. Ano ka ba? Libre na yun. Kung mag-aarkila pa tayo ng isusuot natin, baka mahal pa. Basta kasi. Pamangkin, may problema ka ba sa akin, ha? Nakatingin si Tiyo Jow ng mata sa mata ng kanyang pamangkin na parabang merong sinasabi. Wala. Ganun naman pala. Sige, sasabihin ko ron sa kaibigan ko pahiramin kayo ng kasuotan. Tandaan nyo, libre lang ito. Pagkatapos noon umalis na si Tiyo Jow. Tinanong naman ni Roger si Melay. Bakit ganon kung makatawa yung tiyo niya? Ewan ko doon. Parang tawang halimaw. Na parang merong ibig sabihin na hindi mo mawari. Roger, di ba albularyo ka? Baka naman kaya mong malaman. Hanggat hindi ko nahawakan yung tao at hindi ko nagagamit ang makapangyarihang langis ko, hindi ko malalaman kung ano bang nasa saloobin at nasa isip ng tao. Pero, meron ako nararamdaman sa kanya. Palagay ko, delikado siya. Oo, delikado siya. Pumatay siya ng 2 tao. Alam mo ba yung istorya na yon? Hindi. Sige na.
Uwi ka na sa inyo. Yatid na kita. Oo. Paghatid sa bahay ang dami-daming tao sa kanila. Lahat pala ng mga yon nakikiisyoso dahil nakita raw nila ang kapatid ni Mang Castor. Dami naman tao rito. Nako, pinag-uusapan nila si Tio Jao. Paano raw nakawala yun? Baka kasi nagpiyansa o kaya naman nahatulan. Naku, habang buhay pagkakakulong nun. Di na makakalabas dapat yung mga ganong pumapatay ng tao. Dapat lang naman talaga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Paparating na ang araw ng kasal nilang dalawa. Tama ang sinabi noon ni Roger na meron siyang mga kaibigan na magpe-prepare sa kanyang kasal. Napansin din niyang para bang sinasabotahe ito ni Tio Jao. Bakit ganoon, mahal? Sinabi ko naman na yung side ko na lang ang magtatrabaho. Bakit pinapakialaman ni Tio Jao yung mga nagluluto at nagtatadtad ng karne? Sasabihin ko kay Itay. Hayaan mo na. Baka mag-away pa silang dalawa. Natapos naman ang kasal na walang gulo na naganap. Pagkatapos din nun, yung mga pinahiram sa kanila na suot ay ipinasoli na nila. Unang gabi nila na sila'y magkasama sa kubo ni Roger. May mangyayari sana. Kaya lang naramdaman nilang parang may tao sa likod nang dahil sa kakaibang kaluskos at angil. Napabangon noon si Roger. Nagsuot ito ng damit at sumilip sa bintana. May tao ba? Wala. Sa tagal ko na rito, parang ngayon ko palang naranasan na merong naninilip. Sa bagay, ngayon pa lang naman ako nag-uwi ng babae rito. Hindi nila naituloy ang ginagawa nila ng gabi na yun nang dahil sa kakaibang kaluskos. Magpagayon pa man alam ni Roger na hindi yun tao. Kinabukasan sinabi na agad ng asawa niya sa kanya ang kanyang mga naramdaman kagabi. Aswang yun. Aswang? Totoo ba mga aswang? Totoo. Teka nga pala. Kanina, pagmulat ko, hindi ko alam kung naalimpungatan lang ako . Parang natanaw ko yung damit na sinuot ko nung kasal natin. Ako din. Nakasabit pa nga dyan oh. Kaya nga, pero bigla namang nawala. Nakapagtataka nga eh. Di kaya merong mali doon? Hindi ko alam. Magandang umaga! Mabuhay ang bagong kasal! O mga pare, yung regalo nyo ibigay nyo na! Pumasok ang 4 na lalaki na merong kanya-kanyang bit-bit na regalong nakabalot. Labis naman ang pagpapasalamat ng dalawa. Kasi sa totoo lang hindi nila inaasahan ang regalo na yun. Hindi rin naman sila nagtagal at umalis na sila doon. Nang buksan nila, yung laman ng regalo purong gamit pambahay. Mga set na plato, baso, kutsara, jug at kung ano-ano pa. Maliban lang sa rep. Aba ayos to ah. Agad nilang inasikaso yun. At ng mga sumunod na oras gagamit sana si Roger ng isa sa regalo sa kanila. Yung baso lang naman yun at iinom siya ng tubig. Ang problema, nang iinumin na ni Roger yung tubig para siyang merong nakita. Bakit? Naitapon tuloy ni Roger yung baso sa labas ng bahay. May mali. Anong mali? Ba't ganun? Parang may nakita akong kakaiba. Ano ba kasi yun? Hindi rin maliwanag kay Roger kung ano nakita nito. Segundo lang kasi yun. Nakita niyang imbis na tubig ang laman ng baso. Naging dugo. Dugo na napakalapot. Sinubukan din noon ni Melay na uminom gamit ng ibang baso. Pero mas nakakatakot ang kanyang nakita. Dugo na merong lumulutang
na putol-putol na mga laman. Ano ba tong nangyayari sa atin? Tapon na kaya natin mga yan? Siguro nga mas makakabuti pa yun. Itinapon nila ang lahat ng baso. Yun lang naman ang itinapon nila. Naiwan ang mga kutsara at plato. At pagsapit ng gabi, gagamitin na naman nila yung mga bigay sa kanila ng tiyo niya at ng mga barkada. Okay naman noon kay Roger, habang kay Melay kakaiba. Kaya pala parang maluluha si Melay habang sumusubo ng pagkain. Mahal, ano bang problema? Ayon kay Melay, yun daw kinakain niya'y parang buhay na laman. May dugo tapos gumagalaw. Ano? Paano naman nangyari yun? Mahal, karne ng baboy yan. Tayo pa nga bumili niyan, di ba? Oo, pero iba yung paningin ko. Bakit ganun? Doon na pag-isip-isip ni Roger na mukhang may sumpa. Yung mga regalo sa kanila na gamit pang bahay. Pero hindi rin. Paanong lalagyan ng sumpa ang mga gamit na yun? Bilang isang albularyo, inaral ni Roger ang lahat-lahat. At yung mga gamit, tinabi na lang muna nila at hindi ginamit. Isang gabi habang natutulog mag-isa si Melay sa loob ng kwarto. At si Roger naman abala pa sa labas para sa panggagamot. Biglang napasigaw si Melay. Para daw kasing merong sumasakal sa kanya at nakadagan. Mabilis naman noon tumakbo si Roger papasok sa kwarto. Kaya't biglang nagising ang babae. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? May sumasakal sa akin. Sino? Wala namang ibang tao rito. Hindi ko alam. Basta may sumasakal sa akin tapos nakadagan. Hindi na malayan ni Roger na yung pasyente niya. Lumabas na pala dahil nainip. Pagpunta niya ng sala, laking gulat nito. Dahil ang tiyo Jao ang naroroon. Tapos ka na ba manggamot? Tara, inom tayo. Naku tiyo, magsasarado na ho kami. Ganon? Matapos ko kayong tulungan maging success ang kasalan ninyo? Hindi mo pa ako mapagbibigyan? Sige na, pagbigyan mo na si Tiyo. Ingat ka sa kanya. Oo. Malakas palang uminom ng alak si Tiyo Jao. Napansin din noon ni Roger na tinataasan siya ng tagay. Dahil ang tiyo niya ang tagapaglagay noon sa baso. Tiyo, daan-daan naman. Kakalimang tagay pa lang ako, parang lasing na ako eh. Ganun talaga. Pamangkin! Pamangkin! Tulog na ho siguro. Hindi pa. Naririnig ko pa siya. Gising pa siya. Pamangkin, di mo ba kami sasamahan dito? Labasin mo naman kami rito para meron kaming kakwentuhan. Lumabas din naman noon ang asawa niyang si Melay. Umupo ito sa tabi ni Roger habang sila'y nagiinom. Iba yung mga tinginan sa kanya ng kanyang tiyo Jao. Para bang may pagnanasa na para bang nanghuhubad. Hanggang sa unti-unti nang nahihilo noon si Roger. At nagpaalam itong umihi sa labas. Ihi mo na ako, Teo. Lalabas ko lang to na inom ko. Oh, sige. Paglabas pa lang ni Roger, agad niyang hinawakan ang braso ng pamangkin niya at sinabing, miss na kita. Wala naman siya. Siguro naman pwede nating ibalik yung dati. Kapag hindi ka pumayag, mamamatay ka. Aswang ang kanyang tiyo Jao. Tiyo, aswang ka? Hindi ka naman dating ganyan. Nakuha ko ang kapangyarihan na ito. Paglabas ko ng kulungan ng balikan ko mga kasamahan ko. Noon tinututukan lang kita ng kutsilyo para mailabas ko ang init ko. Ngayon, mga matatalim ko na nakuko. Umiihi pa naman ang asawa mo.
lasing na yun. Hindi siya basta makakabalik dito ng dahil sa pinanom ko sa kanya. Pagbigyan mo ko. Halika! Hinatak-hatak siya ng tiyo niyang aswang at ipinasok sa kwarto. Gagawin na sana nito ang masama niyang balak sa babae. Nang biglang, "Hayop ka! Sabi ko na nga ba meron ka masamang balak sa asawa ko eh!" Uy, buhay ka pa rin. Akala ko namatay ka na ron sa hinihian mo. Mga kasama, bakit hindi kayo pumasok? Bakit di nyo ginawa? Yung mga napag-usapan natin. Kasama? Yung 4 bang lalaking nakahubad doon nakaparehas mo? Wala na. Patay na sila. Ano? Hindi totoo yan. Sinungaling. Umanda ka sa aking hayop kang aswang ka. Aswang ka pala? Teka, ano yan? Ano yan? Ito makapangyarihang sandata ng galing sa aking kaibigang albularyo na si Canole. Marami na itong pinatay na katulad mo. Hindi! Wag! Mag-usap tayo. Pag-usapan natin tong maigi. Maigi? Wala nang iigi pa. Sinikmuraan niya ang aswang na si Teo. Bigla itong bumulagta. Tinapakan yon ni Roger at walang awang. Tinanggalan ng ulo. Mahal, ayos ka lang? Mahal, patawad. O alam ko hindi mo ginusto yun. Halika, tulungan mo ko. Atakin natin sila papalabas. Hinatak siya papalabas. Laking gulat noon ni Melay dahil meron pang mga lalaking patong-patong na patay doon. Tinulungan din niya si Roger na maghukay upang ibaon ang abo ng mga ito. Oo, abo, kasi nung nakahukay na sila binuhusan siya o binuhusan nila ng gasolina yung mga patay na katawan. Pagkatapos noon sinilaban. Halos magdamag na nag-aapoy ang katawan ng mga ito. Para ba silang mga bato na hindi basta nasusunog? Kinabukasan na naglubay yung apoy. Pagtingin nila, maging ang buto ng mga ito, naging abo. Akala nila tapos na noon ng problema dahil itinapon na rin nila ang lahat ng mga gamit na regalo ng kanyang tiyo Jao. Pero hindi pa pala dahil merong isang bagay ang hindi maaalis sa kanila dahil minsan na nila itong naisuot. Walang iba kung hindi nung kinasal sila. Isang gabi habang natutulog ang mag-asawa, naalimpungatan noon si Melay dahil sa matinding init ng panahon. Napabangon siya at pumunta sa kusina para uminom. Laking gulat niya dahil nakakita siya ng isang lalaking nakasuot ng pangkasal. Nang aninagin niyang maigi yun. Hinding-hindi siya maaring magkamali dahil yun ang kanyang tiyo Jao. Tiyo? Buhay pa ako! Papatayin kita! Ha? Mabilis yun sumugod. Sinakal niya si Melay at sinandal sa dingding. Halos hindi na ito makagalaw at makapagsalita. Maya-maya pa ang asawa niya'y lumalabas. Pero imbis na tulungan siya nito, sinakal din siya nito at pinagtutulungang sakalin ang babae. Hanggang sa tuluyan ng nawalan ng malay si Melay. Mahal! Mahal! Mahal, bakit mo ko sinakal? Ha? Hindi rin pala alam ni Roger ang nangyari. Imposible. Hindi kita sinasakal, mahal. Sinakal mo ko kasama mo si Tiyo Jao. Ano? Imposible. Pero, mahal, ang natatandaan ko lang, nalimpungatan ako, wala ka. Tapos, pagbangon ko, nakakita ko ng isang babaeng nakasuot din ng katulad mo nung kinasal tayo. Yun yung huli ko nakita. Hindi ko alam na lumabas pala ako rito. Mahal, may sumpa yata yung mga sinuot natin na yun. Yun na nga, mahal eh. Anong gagawin natin? Albularyo ka, diba? Alam mo, mahal,
Kaming mga albularyo kapag merong karamdaman minsan hindi namin kayang pagalingin ang mga sakit namin. Maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga alam. Teka lang. Naalala ko yung ginamit mong espada. May nabanggit kang kaibigan? Oo. Tama. Tama! Pumunta siya noon sa kwarto at sinama nito si Melay. Meron siyang kinuha na isang maliit na aklat. May nakasulot doon sa wikang Latin na hindi maintindihan ni Melay. Binasa yon ng asawa niya. Tapos, tinanong siya pagkatapos. Humingi na ako ng tulong. Makasakaling dumating siya. Sino? Si Kanole. Alam kong kaya niyang tanggalin tong sumpa na to. Habang wala pa si Kanole, hindi muna siya tumatanggap ng pasyente. Ang problema. Isang araw habang natutulog sila ng katanghalian. Bumukas ang pintuan at pumasok ang dalawang pasyente. Nagising noon ang mag-asawa, tapos meron silang naririnig na kumakausap sa mga yun. Paglabas nilang mag-asawa, nakita nilang meron silang kamuka na nakaupo sa salas tapos kinakausap ang mga pasyente. Tapos silang dalawa hindi sila nakikita ng mga yun. Mahal, bakit ganun? Hindi nila tayo nakikita. Hindi ko alam. Nakita rin ng mag-asawa kung paano tinulungan ng mga ito ang pasyente. Kakaibang klasing panggagamot ang ginawa ng mga kamukha nila. Sa pamamagitan ng hawak at ihip, napagaling sila. Namatay ang mangkukulam. Namatay ang kung sino mang sumasapi sa pasyente. At pagkatapos noon, lumabas na mga pasyente. Bumaling ang tingin ng mga ito sa mag-asawa na merong halong parang nakakalokong tawa. Sino kayo? Sino kayo? Ako, si Joe. Pinatay ko na ang gumugulo sa pasyente mo. Hindi. Patay ka na! Hindi pa. Nakakatakot. Kapag nakakita ka ng kamukha mo kung saan, iisipin mo patay ka na pag nangyari yun. Suot-suot din ng mga ito. Yung sinuot nila noong sila'y kasal. Mamamatay kayo ngayon. Mamamatay kayong mag-asawa. Ito ang kalbaryo mo, Melay. Hindi ka dapat nag-asawa ng albularyo dahil akin ka lang. Hindi. Hindi ikaw yan. Patay na si Joe. Pinatay ko na siya. Pinutulan ko siya ng ulo. Manggagaya. Hindi ako takot sa'yo. Hindi nga naman nagpakita ng takot noon si Roger. Pero patuloy pa rin ang paninindak sa kanya ng kung sino mang nilalang. Maya-maya pa, muli na namang bumukas ang pintuan at doon nakita ng mag-asawa si Kanole na dumarating. Meron itong hawak-hawak na Bible. Nang mapatingin doon ang nanggagaya sa kanila. Naghihiyaw ang mga ito na parabang nababaliw. Yun pala meron na siyang binabasang talata na pangtaboy sa mga ito. Mabilis lang ang pangyayaring yon. Pagkatapos noon kumalma na rin ang mag-asawa. Ayos lang ba kayo? Pasensya ka na, Roger. Ilang araw din akong di nakarating. Medyo... Kanole, tulungan mo kami. Hindi namin alam nangyayari. Oo, alam ko. Pagpasok ko pa lang dito, nararamdaman ko na yan. Tama nga yung sinabi mo sa aking panawagan. Yung sinuot nyo ang problema, pero kayang-kaya natin yan. Wala yang sumpa-sumpa na yan, tatanggalin natin yan. Sa pamamagitan din ng pagbabasa ng mga talata at ng pagdarasal, natanggal ang sumpa ng mag-asawa. Pero sinabi sa kanila ni Kanole na kung maaari, meron silang baguhin sa kanilang katawan, partikular na ang buhok. Dahil kumapit na raw yon sa kanila. Kababaing tao noon ni Melay tapos medyo malaki ang tiyan, nagpakalbo siya. At ganun din ang ginawa ni Roger. Yung mga kuko nila'y pinutol din nila ng sagad. Magaling!
Kakahiya naman po itsura ko. Ayos lang yan, mahal. Ganun talaga. Siya nga pala. Hindi na rin ako magtatagal. Alis na ako. Mag-iingat kayo sa mga asong ha. Siya nga pala, Roger. Yung pangako ko sa'yo. Ang Antigo de San Benito. Oo, tama. Sa'yo na yan. Panglaban yan sa aswang. Pero, yung binigay niyo sa akin sandata. Napatay ko yung 5 mga aswang. Mga kasamahan siya ni Tio Jow. Pues, mas lalo mo pang galingan. At ikaw naman, ingatan mo yung anak mo ha. Ninong ako dyan. Opo, salamat po sa pagpipresenta. Hanggang dito lang po ang ating kwento. Maikli lang, mukhang hindi nakakatakot pero maganda. Maraming salamat po. At siya nga pala, habol na kayo sa mga gustong makipag-usap dyan. Dito lang naman po tayo sa Viber at sa WhatsApp pwedeng mag-usap para hindi kayo maloko. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber at WhatsApp. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nag-enjoy po kayo. Melay,